Bagong balita sa kalusugan ni Chris Aquino, na-diagnose siya ng systemic lupus erythematosus o simple lupus kamakailan lamang. Ano nga ba ang sakit na lupus at ano nga ba ang dapat gawin kapag na-diagnose ka niyan? Halika kayo, pag-usapan natin. Nitong mga nakaraang taon, nakita natin kung paano nag-deteriorate ang katawan ni Ms. Chris Aquino. Nakita natin siyang nakarecover, ilang mga sakit na rin ang kanyang ininda at ngayon nga, na-diagnose na rin siya ng lupus o systemic lupus erythematosus o SLE. Yung SLE o lupus ay isang autoimmune disease. Ibig sabihin niyan, yung katawan ng pasyente, inaatake mismo yung katawan niya, kaya maaaring nagkakaroon ng inflammation o pumambaga sa iba't ibang organs at iba't ibang organ systems, kasama dyan yung skin, kasama dyan yung bato at iba pa. Tanong ng marami, ano nga ba ang dahilan nito? Actually, hindi pa po alam ng siyensya ang exact cause ng lupus. Maaaring kombinasyon niya ng iba't ibang mga bagay tulad ng genes, meron ka sa pamilya mo, maaaring hormones, nakikita na mas maraming mga babae ang nadadiagnose ng lupus kaysa sa mga lalaki. Kasama din dyan yung environment tulad ng paninigarilyo, exposure sa mercury, sa silica, sa viruses tulad ng Epstein-Barr virus, herpes virus at cytomegalovirus, UV light at syempre stress at po pwede rin na medications. Kapag magkaroon ng lupus, maraming types niyan. Sabi nga ni Ms. Chris, mas naging complex ang kanyang sakit dahil dito at isa sa mga sintomas na kanyang na-experience ay pagkakaroon ng butterfly rash sa kanyang muka. Parang ito, lalagay ko dito. Kung makikita po din nyo sa photo na yan yung tinatawag natin na butterfly rash. Parang rash na korteng butterfly sa muka. Isang clinical sign ito ng lupus. Minsan tinatawag din itong malar rash. Ilan pa sa mga sintomas niyan ang pagkakaroon ng photosensitivity o skin reaction sa sunlight. Kaya nagkakaroon ng butterfly rash or malar rash dahil dyan. Kapag ka po nasisinagan niya ng araw, nagkakaroon ng photosensitivity, tapos nag-a-appear yung butterfly rash sa muka. Pwede rin po magkaroon ng rashes sa katawan, pwede rin magkaroon ng mga mouth sores, arthritis, pananakit ng joints, kidney problems, nervous system problems, anemia, at iba pa. May mga gamot naman po na nakatutulong sa pagmamanage ng lupus pero nakadepende yan sa edad, overall health, medical history, bahagi ng katawan na apektado at iba pa. Yung mga mild cases naman hindi agad kinakailangan ng treatment pero yung mga katulad ni Ms. Chris na ang dami pang ibang autoimmune diseases of the past, kinakailangan matutukang maigi. Bukod sa gamot, makalaga po ang lifestyle change at kasama dyan ang pagkain, paggalaw at iba pang mga bagay. Kung ako ang kanyang doktor, tututukan kung unang-una ang kanyang mga kinakain. Hindi ko alam kung dito sa picture na to ay steak ba itong kanyang niluluto at dito naman makakakita tayo dito ng kape sa kanyang lamesa. Pero since medyo madami na ang kanyang problema sa autoimmunity and the immune system is really focused sa ating mga kinakain, ako, para sa akin lang bilang isang lifestyle medicine doctor and clinical nutritionist, I would recommend an elimination diet along with a gut restoration protocol para ma-eliminate muna natin ang mga nagpapa-flare up sa katawan niya. While maintaining the right calories pa rin na kinakailangan niya, yan yung gagawin natin. Hindi po pwedeng panay meat lamang ang kinakain, hindi rin naman po pwedeng panay simple carbs. Babalansehin natin yan para magkaroon ng sapat na antioxidants na siya namang tutulong sa pagpapalakas ng katawan at pwede rin ito makatulong sa pagpapababa ng inflammation. Sa mga pasyenteng ganito, pwede pa rin po makatulong ang mga low impact exercise para mag-keep pa rin tayo ng muscles and also to boost the mood. Kasama rin po sa lifestyle change ang pag-iwas sa mga tao na naninigarilyo at mga mauusok na lugar, pati na rin po pag-inom ng mga alcohol. Bale sa katotohanan, marami po ang dapat gawin at dapat ay ine-educate din ang mga kasama niya sa bahay. Pero para sa akin, I am just hopeful na siya ay gumaling na at nagbibigay lamang ako dito ng aking opinion na baka mayroon ding makatulong sa mga iba pang mga pasyenteng nakararanas ng sakit na ganito. At ayun, sabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw ko lang namang talagang magkakasakit kayo, kaya naman naririto pa rin ako nagpapaalaala sa inyo. At sa huli, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you at the next episode. Ingat!